So yun guys, dito tayo ngayon sa Angono, Rizal, ang art capital of the Philippines. At ako nga pala si Aaron Jan Peralta. So yun, andito tayo ngayon sa plaza ng Angono. Ayan, makikita nyo dyan ang mga tatanggap na award ng Angono sa mga nagdaang mga buwan, taon. So yun. Yun. So dito sa Angono, ayan ang munisipyo namin. Ang munisipyo ng Angono. At ayan ang buong facade niya. At dito naman sa gawing kaliwa, makikita natin ang Bantaig ni Rizal. So ito, ayan. Yan ang Bantaig ni Rizal. So ngayon, may isa tayong pupuntahang lugar dito na bahay siya ng isang kilalang artist dito sa Angono. So yun guys, ito ang Barangay Doña Aurora Itaas. So dito makikita natin na ang bawat bahay sa kanilang mga pader may mga nakalagay na mga mural. So mga mural na yan, may mga kwento dyan kung ano yung mga nakalagay. So yun yung mga ginagawa ng mga tao nung sinuunang panahon tsaka nung panahon ng Kastila. At dito rin sa barangay na to, matatagpuan natin ang art studio at bahay ni Carlos Botong Francisco. Pero ngayon, ang nakatira na lang dun sa kanila ay ang kanyang apo. So, ayun guys, malapit na tayo sa kanilang bahay. So, ayun. So, ayun, nandito na tayo ngayon sa kanyang art studio. Sa loob din niya, nandyan ang kanilang bahay. Hello guys. Ngayon, andito tayo sa art gallery ni Carlos Botong Francisco, ang national artist na taga Angono. So yun guys, simulan na natin ang pag-iikot sa art studio ni Carlos Botong Francisco. Pero hindi lamang ito simpleng art studio lamang, dahil ito rin ang kanilang bahay. So ayan ang mga naiwang gamit ni Carlos Botong Francisco, mga ilan sa mga awards niya, ayan mga kagamitan niya yan. Ayan naman ang mga example ng kanyang mga paintings. So ayan, ayan din. So ang dami niyang nilikha nung nabubuhay pa siya. Ayan. Ayan din. Ayan. Mga gamit niya yan, tsaka mga painting. So yun. Pati ang isa sa mga portraits niya. So yun guys, akit naman tayo sa second floor ng kanilang art studio. So dito nakalagay ang mga naiwang mga libro, kagamitan din ni Carlos Botong Francisco. At nandito rin nakalagay ang kanyang mga award. Ito yung ginawad sa kanya, pero namatay na siya nung ginawad to sa kanya. So ayan. Ayan yung mga ilan din sa mga award niya. Tapos ayan siya, yung litrato niya. So maliit lang din naman to dahil parang nilagyan lang nila din to ng mga ilan sa mga kagamitan din niya. So yun. Bababa na rin tayo. So dito, ayan. Mga kagamitan din niya nung nabubuhay siya. Tapos ilan sa mga paintings niya. Ayan. Mga kagamitan niya. So ayun guys. Nandito po tayo ngayon para interviewin si Sir Totong Francisco, ang apo ni Carlos Botong Francisco. So, pwede po ba kayong magkwento about po sa inyong mga nagawa niyo po, mga ginawa niyo pong painting, mga ganun po. Saan gusto mong simulan? Siya yung pagkabata hanggang sa... Hindi, ganun na lang. Nag-start ang karir ng lolo nung siya ay... anong tawag dito? Umalis sa pag-aaral sa UP. Nagsimula siya magtrabaho siguro. This is 1940s or early 1940s siguro. Meron tinatawag ng araw na triumvirate. Triumvirate, ito yung tatlong artist na nagsimula ng paggagawa ng mga malalaking scale ng painting. Doon nagsimula yung career ng lolo. Doon nakilala ang lolo. However, siya naman ay nag-aral sa UP at
halos nakapagtapos. Kaya lang kailangan niyang magtrabaho at that time. Pero naging yung good gesture para siya ay makilala. Yung pagkakaalis niya sa school, din na siya nakabalik. Marami siyang ginawa. Katulad niyang nakikita mo, ito ay sample ng trabaho niya. This is just a replica. Isa sa mga kilala niya. Trabaho ay ang bayanihan. Ang isa sa pinakamagandang nagawa niya, isa sa pinaka-prestigyoso, yung pinakamalaking trabaho niya na nasa National Museum. Pero yun ay pag-aari ng City Hall of Manila. Yung pinakamalaki. The 500 years of Filipino struggles through history. Yun. Napakalawak nun. Yung bahay namin, pwedeng ikutin ng painting na yun 2 beses. Ganun siya kahaba. Ganun din siya kataas. Siguro mga 20 feet ang taas. Painting. Ano tawag dito? Hindi nasang pagkakataon, ang lolo ay maagang ginuha ni Lord. 1969, this is March 31, 1969. Nung bawian ng buhay si Lolo, siya ay only 57 at that time. But after 4 years ng kanyang death, siya ay ginawaran bilang national artist ng mga Marcoses at that time. So 1972, posthumously na po ang kanyang, 1973, posthumously na kanyang award. Hindi na niya yan tawag dito, hindi na niya nakita yan dahil patay na siya kung siya ikaw. Siya po ay pangalawa sa national artist natin sa Pilipinas. Ang una ay si Fernando Morsolo. Sumunod ay siya. Then the rest of his contemporaries, sunod na sila naging national artist. Yun. So sa ngayon, ito lang ang nakikita sa bahay. Kanyang naiwang studio. Narito pa rin ang mga personal na gamit niya at mga memorya ng kanyang pagtatrabaho dito. So, yeah, personal belongings. Yung mga gawa niya po, bali saan po ano po yung nagiging mga tema po yung mga gawa? Si Lolo ay kilala sa historical content ng Filipino content. Historical, cultural, tsaka traditional. Doon especially mga panahon ng pre-colonial o kaya past panahon ng Kastila. So, marami siyang ganun. Pero siyempre, kilala siya sa mga trabaho na may ginalaman sa kultura ng mga Pilipino. Ayun. So, yun siya henyo. Yung visualize niya kung paano nangyayari ng panahon ng Kastila, panahon ng Mapur, panahon ng magaling siya sa ganun. Malaki ang po siya. Yes. Pero ang ama niya is taga Manila. Ilahing Inchik si Lolo. Yung kanyang ina ang purong taga rito. Yan. So, tatlo lang po. Salamat. So, yun lang guys, para sa ating video ngayong araw. So, ayun, sana may mga natutunan kayo sa ating napuntang isang lugar dito sa Angono. So, paalam. Susunod ulit guys. Bye-bye!